Hello, my dear friends. Good evening. This is Ralph Oscar C. Bagaboyboy, and you are watching Live Talk with Sir Ralph. Kumusta kayo dyan, mga kaibigan? Pasensya po at hindi natin naituloy ang ating Monday segment or edition of Live Talk with Sir Ralph with our online guest, Dr. Chrislyn Sangredes Andaya, dahil nga meron tayong mga emergency situation na kinakaharap during the time. So minsan hindi natin ma-air on that day kasi live tayo, mga kaibigan, sa ating Live Talk with Sir Rob. And maraming salamat po. Tayo ay still alive, alert, awake, and enthusiastic. We have to thank God for all the blessings that we have received every day. Maganda yung ating pananaw sa buhay, yung ating relasyon sa bawat isa, at hindi tayo nanlalamang sa ating kapwa. Yun ang mga bagay na magbibigay sa atin ng peace of mind. I posted on my Facebook timeline and newsfeed this morning that peace of mind can only be achieved if we have Christ in our heart and live justly and kindly with one another in the spirit of forgiveness and reconciliation. So, yung peace of mind, mga kaibigan, hindi natin yan mabibili kahit saan. Hindi yan pwede nating i-bargain sa anumang bagay dito sa mundo. Only Jesus Christ can give it to us. At kailangan na tayo din ay magkaroon ng isang mapagkumbaba na puso, isang mabait na pagkatao, magkaroon tayo ng isang reconciled heart at forgiving spirit. Kasi kahit na ikaw ay mapagkumbabang tao, pero maraming iba sa atin dyan na galit pa rin sa iyo at hindi mo na-reconcile yung kanilang dinaramdam towards sa atin, hindi pa rin tayo magkaroon ng peace of mind. Lalo na pag tayo ay nagtitake advantage sa ating kapwa. Gusto lang natin na umasenso sa sarili nating pagsisikap sa paraan ng pandaraya o pandarambong sa ating kapwa. So, hindi naman i-bless yan ng Panginoon, my dear friends. So, sa gabing ito, hopefully, makasama natin ang ating guest from Tabuk City, Kalinga. Isa po siyang bishop ng United Church of Christ in the Philippines. And I invited him to be my guest sa Saturday edition nitong Live Talk with Sir Rob. But before that, I would like to promote some of my two latest books. You Power the Future. This is an inspirational guidebook for family growth and citizenship development. Laman dito yung mga principles ng pagkaroon ng isang matiwasay at matibay na pamilya, yung ating pagkaroon ng malalim na pananampalataya sa ating Panginoon, at sa isang maganda at maraming mga productive na activities na ating magagamit at gagawin para sa ating community. Ito po ay isang book na isinulat ko upang mapaghanda natin ang ating value system, na maging responsible tayo, dedicated, God-loving, and committed citizens of the country. Dahil alam naman natin ngayon, mga kaibigan, ang medyo frustrating ang mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. Ang ating mga leaders na pinagkatiwalaan natin ng posisyon ay yung iba ay hindi nagbibigay ng integrity sa kanilang mga sinusumpaang mga pangako or mga responsibilidad o mga responsibility na ibinigay sa kanila ng taong bayan. So hopefully itong book na ito ay magbibigay sa atin ng gabay upang tayo ay maihanda sa isang maliwanag na kinabukasan. At sa ating pag-promote ng book na ito, mga kaibigan, huwag nating kalimutan na mahalaga talaga yung isang pamilya na nakatatag doon sa Christian na pagtuturo ng ating mga magulang, ng ating mga kanunuan pa,
huwag nating kalimutan na ang Panginoon talaga ang maging sentro ng ating buhay. Dahil kahit gaano pa kataas yung ating mga pangarap na naabot natin sa buhay, pag ang Panginoon ay nasa sentro ng ating buhay, tayo pa rin ay maging mapagkumbaba, responsable, at takot tayong gumawa ng kasamaan laban sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga bagay na manlalamang tayo sa kanila upang tayo lamang ay aasenso dito. And then, the other book is Wisdom for All Seasons. This is a compilation of prayers, sermons, and messages for all occasions. Kung sakaling kayo ay may mga engagement na kailangan yung mag-speak tungkol sa ganitong topic, meron na tayong mga materials dito na magagamit ninyo mga kaibigan. Prayers, messages, and speeches for all occasions, plus lessons on communication and organizational growth. So I hope you can get a copy of this book. Okay, our guest is already. I see already our guest tonight, and I'm now inviting him to join us in our online program. Okay. Hopefully, ang ating guest pala ngayon, before I give him the turn to interact with us on this program, Live Talk with Sir Rob. Siya ay nagiging elected bishop ng United Church of Christ in the Philippines. He was assigned sa North Luzon jurisdiction. Tama ba ito, Bishop? From 2010 to 2018, 2 terms. Okay. Okay, nandito na ngayon ang ating guest, si Bishop Elorde Mendoza Sambat. And then, kasalukuyan siya ngayon na isang presidente ng St. Tony's College ng Tabuk City, Kalinga. Nakapunta ako doon when I was attending a national meeting. And then, he was the former president of the Union Christian College of San Fernando City, La Union. Nakapunta din ako doon. I was invited by the school administration para magbigay doon ng inset service training sa ating mga school employees and staff. So right now, my dear friends, I am so happy that on this Saturday segment of Live Talk with Sir Rob, kasama natin ang isa sa mga Bishop Emeritus ng United Church of Christ in the Philippines. Sinabi ko na kanina, he's the former president of Union Christian College ng San Fernando City, La Union. At ngayon, presidente siya ng St. Tony's College. And from the year 2010 to 2018, for 2 terms, nagiging bishop siya ng North Luzon jurisdiction of the United Church of Christ in the Philippines. Welcome, Bishop Elorde Mendoza Sambat. Hello, Bishop. Good evening. Hello. Good evening, Ralph. Magandang gabi po sa lahat. Okay, maraming salamat, Bishop, na despite sa busy mo na schedule, ay napaunahan mo ako dito sa Live Talk with Sir Rob para hindi naman tayo mag-uusap tungkol sa simbahan, tungkol sa trabaho ng obispo. But of course, mga kaibigan, yung Live Talk with Sir Rob kasi, ito yung in-emphasize ko noon, ginagawa natin itong isang motivational virtual talk sa Facebook at sa YouTube channel upang makasama natin ang iba't ibang mga tao o personalidad sa buong mundo. May bishop, may master teacher, yung naging online guest natin, may isang international professor sa abroad, may isang pastor at deputy conference minister, at ngayon bishop ang ating ma-interact. But of course, Bishop Sambat will not be talking about the task in the church, but we will go down to his personal self, kasi ito talaga yung ating hangad na makita natin, maunawaan natin na kahit gaano nakataas yung naabot ng isang tao, meron pa rin siyang mga napagdaanang mga struggle sa buhay. So right now, as I've said, my dear friends, kasama natin si Bishop Elorde Mendoza Sambat on the topic, struggles from being a janitor to bishop. Imagine mga kaibigan, pag sabi mo janitor, di ba, sa company talaga, ano yon, ano siya, subordinate talaga siya na position. But when you talk about the position of being bishop, equivalent to a CEO na yon. So ngayon, tatanungin natin si Bishop Elorde Mendoza Sambat kung paano niya na-overcome yung ganung buhay, Bishop.
from being a janitor. Yes. Can you share to our friends and viewers, Bishop, all over the world na nanonood ngayon, yung buhay mo na napagdaanan noon, from being a janitor at ngayon ay nagiging bishop na ng simbahan. Okay, Bishop? Yes, thank you. Thank you. Salamat sa pag-imbita sa akin upang makabahagi sa iyong magandang programa. Talagang mapag-uusapan natin dito yung tinatawag na real life, no? Yung talagang pangyayari Yes, sa tama, ating Bishop. buhay. Real life talaga. Oh. Yeah, Yung makaka-relate yung mga ordinaryong tao, iba't ibang tao sa mundo. Makaka-relate talaga sila. that's right. So Bishop, So yung you said that you started as janitor. That's Paano right. yun, Bishop? Maaga kasi akong naulila sa tatay. I was barely 2 years old when my father died. So my mother remarried and left alone, struggling for my education during that time. And so marami akong pinakisamang mga tao. During my elementary days, my eldest sister took care of me. And then until high school, but you know, when you go to college during that time, napakahirap eh. I started in 1978, still the martial law years under Marcos. And so I tried to apply for scholarship in the government. I was accepted at first, no. So I studied nautical. Imagine, Ralph, from nautical to being a pilot. Ayun, hindi sila related. Medyo malayo, Bishop, di ba? Because so paano nag-shape pala yung path mo, Bishop? Okay. Magkalayo, no? But I grabbed that opportunity because I got a scholarship from the government under the government of President Marcos during that time. But unfortunately, to go up sa barko kasi pagka-graduate mo ng nautical, you need to have an apprentice, some kind of expenses pa rin. Wala akong pera noon. So, I went home in Pampanga. Yan ako nanggaling sa Pampanga talaga. Came from Pampanga. Na bumalik na lang ako doon to try my luck. But before that, I applied for a janitor at Focus Philippines Publishing Company. It's a company owned by Mr. Juan Tubera. And the wife is Kerima Polotan Tubera. You are familiar with them because they are authors, mga writer itong mag-asawang ito eh. And Mr. Tubera was one of the executive secretaries of us. So yung kanilang Focus Philippines Publishing Company, I was accepted as janitor and then janitor messenger actually. And then aside from Mamani, who is the handyman of Mr. Tubera, kami lang dalawa ang nakakapagtimpla ng kape ni Mr. Tubera during that time. Walang ibang nagtitimpla ng kape niya, kundi kami lang dalawa. So, yung dalawa yung pinagkatiwalaan na magtimpla ng kape. I studied that night, then I worked during daytime. Pero dahil nagkasakit ako nga, humina yung aking likod, I was forced to go home to Pampanga. And then during that time naman, I was very active with our Christian Youth Fellowship. You know, halos lahat ng ating mga leader sa UCCP nanggaling sa CYF eh. Even you, Ralph, no, before you became CYF, alam ko, very active ka rin dyan sa CYF natin. So I was drawn to I was drawn to the activities of the church because I stopped schooling for a while, no? I think 2 years yun. Then during that time, I was very active in the activities of the church. Kaya naging drawn to the activities of the church until I decided that I will enter the ministry. Even then, kahit na nandyan na ako sa ministry,
hindi pa rin ako tumigil ng pag-aaral. So, habang ako'y naging student pastor yan sa ating bahan, nagpatuloy din ako sa aking mga secular studies until I finished my college. I finished Bachelor of Arts during that time, preparatory ministry kasi yun. So, and then, pastor na tayo noon. At the age of 23, I was called to serve as a pastor. Bata pa akong naging 36 years pastor. So, ganun. So, Bishop, i-interrupt kita muna, Bishop. You said that your first desire was to become a nautical, a seaman. No, it was not my desire. It was not your desire. Yeah, I grabbed that opportunity to study because I was a scholar of the government during that time. I'm a government scholar. Okay. Yeah. Ang gusto kong kurso, AB Economics sana, preparatory sa law. But because it was not included in the scholarship, wala, hindi ako, I need to take the courses that are available for that scholarship. Ganon. So, paano mo hinahandle yung ganon na experiences mo, Bishop? Well, syempre, mahirap talaga, no? Because when you study and at the same time you work, talagang you have to manage your time. Syempre, mga bata pa tayo, we need more time for barkada, mga ganon. I was deprived of that at an early because I have to work and sleep. And then balance my time when working and the ministry. Sabay-sabay yan, Ralph, during that time. But, you know, what strengthened me to push on yung aking gawain sa simbahan. It gave me direction to go on despite the many difficulties dahil alam ko na siyempre yung kalingan ng Panginoon palaging nandyan sa atin, din pabayaan. Ganon. So, ano yung makukonsider mo, Bishop, na pinaka-challenging mo talaga na struggle nung kabataan mo pa? Yun nga, yung pag-aaral. How I wish meron akong anak o kapamilya na mag-scholar sa akin, mag-sponsor. Pero during that time, walang nakapansin sa potentiality natin bilang mag-aaral or probably perhaps because of their hardship also during that time in their lives, wala talagang wala talagang nag-assist sa akin. So, it was later na lang when I became that some of our members, generous members, supported me when I was taking up in the graduate school na. Hanggang sa magpurso tayo hanggang graduate natin, may mga mababait na mga miyembro tayo na nag-sponsor sa atin. Nagbigay ng private scholarship. And by the way, just yesterday, Ralph, after intermittent studies, which I started in 2008 before I became bishop. Because when I became bishop in 2010, I stopped schooling kasi wala nang time talaga. So I took up my doctorate at PCU. Just yesterday, we have our virtual graduation, and I finished my Doctor of Missiology from the Philippine Christian University. Bishop. So, what an inspiration, no? Galing sa pagiging janitor, naiwan ng mga magulang at an early age of 2, naabot pa rin yung pinakamataas na qualification or ladder ng education, which is doctoral degree. So, Bishop, may mga panahon ba doon na na-discourage ka? Or may mga tao ba na nagja-judge sa'yo? Or nagbigay sa'yo ng mga parabang wrong judgment
about sa iyo na hindi ka magtatagumpay, gano'n. Mahirap ka, gano'n. Did you encounter such kind of feedback from people Yeah, doon? several times. Several Ah. I felt discouraged, no? Mm. Tapos yung pandiliit na, minsan mga kamag-anak mo pa eh. Yun nga, di Pandiliit ba? nila. Usually. Di Usually talaga, makakaya. I agree with you, Bishop. Oh. Yung mga kamag-anak talaga natin, yung mga relatives natin. But how do you handle them, Bishop? Well, Now that you are a bishop. well, of course, I did not grudge against them, no. During the time kasi na I was not able to do it. I cannot do it. Wala eh. You just shrug off your shoulder kasi wala naman ano bang magagawa mo. But you know that when they belittle my own mother, nila nung nag-aaral ako sa college, napakahirap ng una nga eh pag-aralan ko pa yung anak mo sa Manila, sabi nila. Because we were in the province, and then during that time when you studied in Manila, you are from the province, yung mga well-to-do usually ang napupunta sa Manila nag-aaral eh. But because of my scholarship, I went to Manila. Sabi ng mga kamag-anak ni nanay, ang hirap-hirap na nga ng buhay mo, magpaparang sa Manila, sabi nila sa kanya. Baka hindi mo kakayanin yan, sabi nila sa kanya. So he was more affected than me. No, ako, I just shrug off my shoulder. I do not mind. And then, of course, when I studies, my mother proved them wrong. Na despite our poverty, kaya pa rin mag-aral ng pahirap. Oh. Well, you know, my dear, yes. You know, my dear friends, yung mga nakuha nating mga sagot ni Bishop sa ating mga katanungan about how did he manage his struggles. It's really a great inspiration for us, my dear friends. Thank you, Bishop, for the inspiration na maliliit minsan yung ating mga relatives. They belittle us, they judge us or prejudge us na hindi ka magtatagumpay dahil mahirap ka. Paano ka ba aangon sa buhay mo sa kahirapan, di ba? From the words of Bishop Elorde Mendoza Sambat, it's just one thing that we have to remember na lalo natin tibayan yung ating loob at yung pananampalataya natin sa Panginoon. Yun ang nakita ko kay Bishop, kahit may mga relatives siya, mga kamag-anak na talagang maliit na yung pagtingin sa kanya at hinuhusgahan na siya na hindi niya maabot yung kanyang mga ambisyon o pangarap sa buhay. But because of the love of a mother who has been nurturing him in Christian faith, di ba, Bishop? Yun talaga ang isang malaking impact na makakatulong yung isang magulang to develop a responsible and God-loving citizen in a child. Di ba, Bishop? Yes, that's right. Oh. The legacy. The legacy of Christian faith. So it will strengthen our faith also. It will strengthen our faith. Tama yung sinabi mo, Bishop, na minsan ang mga tao ay hindi natin maasahan. But for sure, we put our full hope and trust in God. Na hindi talaga tayo pababayaan. Kasi Bishop, may mga kaibigan tayo na naririnig natin yung kanilang mga dinramdam na kawawa naman ako, paano ba ako aasenso sa buhay ito eh, ako lang mag-isa. Ganon ba? Yung ganon na mga feedback. So, gusto ko lang, Bishop, na hugutin yung hope galing sa yung mismong experience upang yung ating mga viewers and friends na nanonood ngayon ay makakuha talaga ng mas malawak na inspirasyon at pag-asa na huwag silang mawala ng tibay ng loob, lakas ng loob. Sa alam ko sa experience mong yon,
you were too early to be mature person. Imagine Tama. 2 years old, no? Tapos sa edad mong yan, nakaranas ka na ng pagmamaltrato siguro or mga paghuhusga ng mga relatives natin. So, ano ba ang realization mo, Bishop, tungkol dyan na may mga relatives tayo na ganon? Now that you are, masasabi natin, you are at the pedestal of your profession, of your vocation as Bishop. Kasi pag Bishop ka, mataas na talaga yan. It's equivalent to a CEO of a company. Hindi ka ba parang, siyempre, you are a Bishop, but sometimes we feel that we are human and we are also easily parang hurt by the wrongdoings of people in the past. Meron ka bang ganong naramdaman, Bishop? Despite your Well, status as a church leader? naman kasi as I have mentioned to you during that time, when I hear things like this, no, I just shrug off my shoulder, bahala sila. And then yung iba naman na after all, kahit na mahirap kami, ay may kamag-anak sila na ganito, na naging kahit paano, naging matagumpay sa ministry, maabot ang pagiging obispo. And then of course, sa academic, I have been heads of institutions. And then later on, they realize what I have chosen in my career is really one that is noble. Yung mga pumupunta sa akin, maganda na sukan mo, Iho, kasi paglilingkod sa Panginoon, sabi nila. Yung iba doon, sabi niyan, they were among those who condemned my decision during the time when I entered ministry. Kasi nga, hingay sila, bakit magpapastor ka? Sasayangin mo yung talino mo, magpapastor ka lang, parang gano'n. Diba? So, now that it's a mindset of mediocrity, Bishop, na pagpastor ka dahil maglilingkod ka sa Panginoon, yung anak mo na medyo hindi magaling. Bakit ba gano'n ang mentality ng iba sa atin, Bishop? Instead of giving or offering the finest among your children in the family to the Lord. At you know, some of them, no, these people, friends and them are relatives, realized that when I go up in the ladder of the leadership in the church, sabi nila, ay oo, magandang yung buhay mo ni sila sa kanila yan after some time. Actually, Bishop, if we secularize your experience, parang we could say that it's sampal sa kanilang buhay yun. Although the word is not really appropriate to be used, pero by the achievements that you have shown them, kung sa secular na understanding, it's a sampal sa mukha nila yon. Na hinusgahan ka, minamaltrato ka, minamaliit ka nila, and here comes this young man before, young little child na hindi maganda ang pagtrato niyo sa akin, nagiging leader na ako ng ating community. I know, Bishop, sa ganong feelings, maraming sa atin ngayong mga viewers at mga friends na nanonood ay makakarelate talaga dyan. Na by the time na sila ay mahirap pa, nagsastruggle na umahon sa kahirapan, mismo yung kanilang mga relatives, yung mga friends ay hindi talaga nag-care sa kanila. At pinagtawanan sila, yung iba iniwanan sila. Pero ngayon, naabot mo na yung mataas na posisyon sa buhay, doon mo na makikita na medyo maganda na yung kanilang pagkitungo sa iyo. Di ba mga friends, di ba makakarit kayo sa sinabi ni Bishop? Na let your achievement be the sweet revenge. I'm sorry to say this, but this is how the secular world speaks about it, Bishop. Let your achievements be the sweet revenge to others. No, I know na
hindi naman tayo naghihiganti sa kanila, but siguro, Bishop, if you would agree with me, that's part of the work of God na That's na maghiganti sa na ipaghiganti tayo sa kanila. What do you think, Bishop? yeah, yeah. Actually, it's not more of a vengeance, no? More of the something that you have to prove. Kasi yung pananaw nila na ganon, tatagumpay na ganitong kalaki, napasungan dahil sa isang struggle na ipinakita natin at tagumpay. Parang ganon. So it's not more of a vengeance on their part, but it's a thing that has been proven and tested through hard labors and struggle. Parang Yeah. yung iba naman, they realize talaga na sa kabila ng kahirapan, kapag magsisikap ang isang tao, ay kaya niyang pagtagumpayan yung kanyang kalagayan. Yung mga Spanish, sabi na, gumaya kayo kay tito ninyong bishop, kahit hirap yan. Sabi nila, sikap niyang tapos ng pag-aaral hanggang sa siya ay maging matagumpay sa kanyang profesyon. Parang ganun eh. They encourage So, in other words, Bishop, kahit na minamaliit ka sabi natin, minamaliit tayo ng ating mga relatives, dating friends noon, nagiging powerful siya na mechanism sa atin na time na maakamit natin yung ating mga ambisyon at pangarap sa buhay, pagsabihan na tayo na, tularan mo yung tito mo na bishop, tularan mo si sir, tularan mo. Ganon, ang hirap na kanyang napagdaanan noon. Pero dahil sa kanyang sipag, sa kanyang panampatay sa Panginoon, at hindi siya nawala ng pag-asa despite sa mga pagmaltrato ng kapwa sa kanyang mga relatives and friends, talagang pinagsikapan niyang maabot yung kanyang pangarap sa buhay. Ganon ba yun, Bishop? Opo. Yeah. Tama ka, Ra. Kaya yung ibang mga pamangkin natin, mga apo, nagsikap din sila aral hanggang sa makatapos din sila sa kanilang pag-aaral. So, yung iba sa kanila, naging matagumpay na rin. Iba sa bansa. Dahil yun ang encouragement ng mga, primarily yung mga kapatid natin, tsaka mga pinsan, no? Yun ang encouragement nila sa kanilang mga anak. Sabi nila, si tito ninyo, kahit na ng araw, nagsikap siyang mag-aral, sabi nila, sana tumulad kayo sa kanya. Ako naman, sa kabila ng lahat, kami ba na-encourage sa kanila na magpurso ng pag-aaral sa kanilang. Bishop, honest to goodness na tanong. Based lang sa aking napansin, yung mga tao na naniliit sa atin, nagmaltrato sa atin, naghusga sa atin, o nag-iwan sa atin ng mga medyo hindi magandang alaala, ay yung kanilang buhay ngayon ay hindi naman masyadong maganda. Ano ba sa palagay mo, Bishop? Is this a curse from God? What's your perspective on that, Bishop? Di ba nasa Bible naman na pag ikaw ay minaliit, lalo kang ipataas ng Panginoon. At kung ikaw naman ay nasa itaas at maliit yung patingin mo iba, lalo kang ibababa niya. Ano ba yan? Is it a curse, Bishop? On your theological point of view? As a pastor, no, and a bishop at that, I don't want to term it as a curse, no. Kasi mahirap naman na sa kabilang kukulang ng ating mga kaibigan, mga kapatid, ay sabihin mong curse sa kanila yan. Siguro it's more of the faith that they are to. Kasi sabi nga nila, kanya-kanya tayo ng kapalaran eh. Naitalaga sa'yo, yan eh. But Kristiyano, tayo, mga
ang kapalaran natin ay nakasalalay sa ating Panginoon. Yun ang primary na paniniwala na. At dahil tayo nakasalalay sa kanyang kamay, ay ginagawa natin yung bagay na gusto niya. Pati na yung pagsisikap sa ating buhay para magtagumpay tayo. Nalilihis landas, they are more inclined of getting away, going away from the sphere of what the Lord wants them to be. So, kaya may mga naliligaw ng landas. At hindi pumubuti yung kanilang kalandas. Pero sa atin, ng mga mananampalataya, yung sphere ng ating paggalaw ay nakasalalay doon sa inaangkla natin sa kagustuhan ng Panginoon. So, Bishop, it's the consequence of our decisions and actions pa rin. Na tayo ay naging mahirap na. Yeah, kasi yung iba, mayaman, tapos ngayon mahirap na. Dahil nga, sabi nila, mahirap na yan kasi hindi maganda yung kanyang pagmamanage ng kanyang mga empleyado. Yan ang napala niya. Samantalang ito, masyadong mabait, mapakumbaba, binigyan siya ng maraming blessings ng Panginoon. Ganun ba yun, Bishop? Yeah, you cannot discount that fact kasi lahat ng gawain natin, pag iniangkla natin sa kagustuhan ng Panginoon, and the Lord will bless the work of our hands, di ba? Yeah. Ikaw din, experience mo, Ralph, no? Sa yes. Yung, yes. Of course, sa yung under. I can safely say that in all your undertakings, God is the one being exalted. Ako din, Bishop, I was a victim of bullying in my childhood years. Siguro yun din ang naging realization ko o reflection sa aking buhay kung bakit medyo malalim yung aking mga nailabas na mga pananaw. Ganon. So, yes. I consider it as a gift from God naman. Okay? Bishop? Yes. Okay, so while Bishop is joining us on this live talk with Sir Rob, meron mo na akong i-share sa ating mga viewers and friends, Bishop, regarding talk ngayon. This is about the 15 ways to overcome life struggles. At babalik ako sa iyo, Bishop, kung itanong sa iyo kung makaka-relate ka ba rito at you really apply these principles of overcoming your struggles in life. Okay? So, my dear friends, ito yung 15 ways to overcome life struggles. Well, Bishop Elorde Mendoza Sambat is joining us here. First is push the limits. Pag tayo ay napapasubo na sa masyadong mahirap na sitwasyon, ang message ay nagpapalakas yan ng ating pagkatao. Lalong lumalakas yung ating pananaw sa buhay, na tayo talaga ay magsikap at aabutin natin yung gusto nating maabot sa buhay. And then second is don't go through life alone. We have to build solid support system. I'm sure si Bishop, hindi lang niya yun naabot yung kanyang status sa buhay ngayon kung wala siyang mga tao na pinagkatiwalaan, nagmahal sa kanya, nagsuporta, nagbigay ng understanding kahit sa mga bagay na o sitwasyon na hindi na masyadong maintindihan. Meron pa rin tao na naiiwan pa rin sa atin just to let us feel that they love and care for us. Di ba, Bishop? May mga ganon pa rin. Naabot mo yung estado mo sa buhay because you have built a solid support system. And the third, my dear friends, is we have to be optimistic. Dapat na huwag tayong mawala ng pag-asa. Kung meron mang mag-discourage sa atin, then we have to encourage ourselves. When we are in a depressing situation, then we have to make a good impression upon ourselves. When we feel so heavy about the things that we are facing right now, then we have to think of things that will make us light. And the only thing that can make us so easy to handle everything is to have a closer relationship
with our Lord and Savior Jesus Christ. Yun ang mahalaga dyan, mga kaibigan. And then number 4 is have a journal. Ilista mo yung mga gusto mong gawin. Yun din, Bishop, ang usual na ginagawa ko. When I am faced with so much task, iba't ibang organization, may corporation pa kasi in my job as consultant, tapos meron pang corporation na hinahandle ako, meron pa sa church, sa community, sa family. Talagang nililista ko yun. I really make a journal of the things that I'm going to do or the things that I'm going to achieve. At I'm sure ginawa rin yun, Bishop. Right. At sa mga ibang tao na nagsimula sa kahirapan. Yes, Bishop. Till now, yes, Bishop. You go ahead, Bishop. Yeah, until now, I'm doing Ralph. Oh, imagine, di ba si Bishop? Right now, hindi pa rin niya nakakalimutan yun na ilista yung mga gawin. Because sometimes, Bishop, di ba, we cannot rely on our memory at all, most of the time. That's right. Oh, sabi ko nga, Bishop, salamat Lord na hindi mo tinanggal yung memory ko everyday. Paano kaya kung matatanggal yung memory ko everyday? Ano na ang gagawin ko the next day, today, or later from now, ganon. And then another thing is we have to make exercise or we have to do exercise. Yes, part yun, reflection, yoga. Or if you get into sports, then go for it. So dapat na balance yung ating manage ng ating buong pagkatao. We manage our mind, we manage our body, we manage our heart, and most important, we manage our soul. Dapat balance yan, mga kaibigan. And then we go out and explore. We do benchmarking. Titingnan natin kung ano yung mga iba doon sa ibang lugar na pwede natin i-apply sa ating buhay. Like this book, You Power the Future, Bishop, I benchmark with different lives here in writing this book. In terms of building a powerful and happy family life, Christian life. So meron akong mga examples dito ng iba't ibang pamilya at mga tao na ginagawa kong reference. I-mention ko talaga sa book ito. And then we have to celebrate our success. Little successes, little joys. Magiging appreciative tayo sa mga maliit na bagay na nangyari sa atin or mga maliit na mga tagumpay araw-araw. Huwag tayong maging choosy, di ba? Kung sa words pa ng mga millennial, choosy ka naman. Masyado ka namang mapili kung ano yung gusto mong makapagpasaya sa iyo. And when you celebrate your little success in life, you seek out new ways for a celebration of success. Maraming iba't ibang mga paraan na magiging happy tayo sa mga success na ating nakamit araw-araw. Huwag natin kalimutan yun, mga kaibigan. And then keep an open mind. Marunong sana tayong makinig sa iba't ibang pananaw ng tao. Huwag muna tayong mag-react, mga kaibigan. Kasi when we start to make reaction to what a person says about something, medyo naisara na natin yung isang magandang portion ng ating mind na dapat sana natin i-adapt mula sa isang tao na napakinggan natin. Ang problema sa atin, when we join in a meeting, hindi tayo nakikinig. We keep on talking, we keep on arguing, we keep on deliberating on things, and yet we fail to understand the feelings of the person who is talking about it, who is speaking about it. Kumbaga, mga kaibigan, Bishop, I'm sure, ang trabaho ng isang bishop o ang responsibility is more of an open mind. Di ba, Bishop? Marami kayong mga ideas na pinapakinggan. Maraming mga tao na lalapit sa iyo. Oh, kung tayo ay naging reactive agad, doon tayo nasi-stress. Doon tayo nakakaroon ng heart attack or heart problems or health issues dahil nga hindi natin nahalagaan ng mabuti yung ating hormones on how to react to things that may not be good to react at
at a moment. Pwede muna natin pakinggan. We have to spend much time on listening muna, much time to listen to the ideas of others. And then number 9 way is stop comparing. Huwag nating i-compare yung ano tayo at ano yung nasa iba. Can you add to that, Bishop? Yung gano'n na way? Stop comparing. Compare natin mabuti pa siya, ang ganda ng kanyang buhay, di ba? I said this in my previous segment, Bishop, na minsan, pag tayo ay palaging nanonood ng mga posts sa Facebook ng ating mga friends, ng ating mga classmates noon, yung iba nagtatravel sa ibang tapos you feel pity for yourself. And then you eventually get depressed with it. Kasi you are now trying and starting to compare yourself from what others have. Di ba, Bishop? Yeah. Yung kino-compare natin yung ating sarili, yung ating buhay, yung iba, mabuti pa sila ganito, tapos ako ganito lang. Hindi tayo marunong magpasalamat sa Panginoon sa ano yung ating natanggap araw-araw. Di ba? And then number 10 is avoid having a pity party feeling. Yung, sorry, ito lang kaya ko, mahirap pa lang ako eh. Sorry kasi mahirap kong magampanan itong trabaho ko. Mas magaling kayo sa akin. Yung na feeling. So, pag ipinagpatuloy natin yung ganong attitude, my dear friends, ang mangyari sa atin eh, negative tayo sa ating pananaw sa buhay. Hindi tayo mapupuno ng pag-asa, mapupuno ng enthusiasm at inspirasyon dahil pinupuno na natin ng mga negative things and platforms yung nasa isipan natin. And then number 11 is feel the pain. Ito, Bishop, I would like to ask you this point. Feel the pain. Did you really feel the pain, Bishop? Wala yung mother mo, yung parents mo at early age, yung talagang dinaramdam mo talaga yun ng sobra. Dapat natin yan, Ralph. Yeah. We felt that. Especially during the time, in the hour of need, talagang ma-feel mo yung pain. You want something that mag-provide sa iyo because you have a parent, ma-feel mo talaga yan. So, right. Ibig sabihin ito, we should not ignore what we feel. Kasi ang napansin ko, Bishop, pag ini-ignore lang natin yung ating dinaramdam na sakit, siguro it may be good by now, but pag mapupuno ka na, doon magkaroon ka na ng maraming stress. Magka-problema na. Masyadong matindi na yung effect doon sa katawan mo. Ang problema po doon, kung magkaroon ka pa ng depression dahil hindi mo na na-handle sarili mong pain. And then, stay committed and focused. Yes, Bishop Sambat has been doing this as his principle. I know that. Hindi niya maabot yung kaniyang estado sa buhay ngayon kung hindi siya committed kung ano yung kaniyang napagsimulan. Gusto niya maging pastor. Hindi lang siya nagiging pastor, ina-upgrade pa niya yung kaniyang educational experience and exposure. Nag-master siya. Hanggang ngayon, naabot na niya yung pinakamataas na educational ladder, which is doctoral degree. So, ganun ba? Hindi lang basta-basta. Na minsan kasi sa atin, Bishop, okay na ito. Okay na ito lang ang maabot ko. Importante. Okay lang itong makakuha ko ng 75. Importante, pumasa ako, gano'n, di ba? It's not okay to be okay. Sometimes, we should not be okay because it is not good to be okay at all. Okay lang yan. So, dahil sa okay na attitude natin, ang nangyayari, hindi talaga quality yung result, yung product na develop natin sa ating pagkatao.
And then avoid being too hard on yourself. Huwag naman nating pahirapan masyado yung sarili natin. Yung nagkukulong tayo sa ating silid dahil meron kasi akong kaibigan yan, Bishop, na noon ang taas talaga ng kanyang estado sa buhay. Yun nga, hindi maganda yung kanyang treatment sa kanyang mga tao. I'm sorry, siguro hindi naman curse, as you said, hindi naman curse yun. Galing sa Panginoon. Yun ang naging consequence na kanyang decision at action towards humanity, towards other people. Naging mahirap talaga siya. And he even experienced the time that he denied being in that kind of economic condition. Hindi siya lumabas sa bahay niya, wala na siyang sasakyan, hindi na siya nagpapakita sa kanyang mga friends because he really wanted to show to his friends na mayaman pa rin ako. Ganun ba? Mm. Huwag mong pahirapan yung sarili mo, mga kaibigan. We have to be kind to ourselves. We have to take good care of ourselves. Alagaan natin mabuti. Huwag nating kalimutang maligo. Yung iba na hindi na naliligo dahil sa sobrang problema. Di ba? Mm. We have to be practical also na ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng problema, kung ating siseryosohin yan, talagang madidrain tayo fully as a person. But we have to give break to ourselves. And then, enjoy peace and solitude. May maraming paraan na magiging matiwasay yung buhay natin. Maghanap tayo ng isang place na makapag-reflect tayo, makapagmuni-muni tayo sa ating mga ginagawa. Lord, ano bang nagawa ko ngayon? Lord, tama ba yung sinabi ko sa Kanya, nasabi ko sa Kanya? Sana, Lord, nagiging masaya ka at nag-glorify ka sa araw na ito sa ating mga ginagawa. And then, the last way to overcome life struggles is don't ever stop trying. Don't ever stop trying. So, I'm sure, my dear friends, sa mga 15 ways na ibinabahagi ko sa inyo ngayong gabi together with Bishop Elorde Mendoza Sambat, marami tayong mga nakukuhang malalim at malawak na pag-unawa kung gaano pala kaganda ang buhay kung tayo ay nagkaroon ng struggles. Life is more beautiful when we experience struggles, when we struggle in life, than having a life without struggles. So, before we end up our segment of Life Talk with Sir Rob, my dear friends, let's hear some last words or closing words from Bishop Sambat. Meron ka pa bang mga last words, Bishop, o advice sa ating mga viewers? We have a lot of viewers worldwide na kasama natin ngayon sa ating Life Talk with Sir Rob. Yes, thank you, Ralph. No? Ang sabi ko lang, kapag hinangad mo ang isang bagay, lalo na kung ito'y mabuti at makabuti sa iyong sarili, pagsisikapan mo ito para makamit. Sa kabila ng maraming mga pagsubok, saka sa kabila ng maraming mga paghihirap, pagsikapan mo ito para makamit. Pagka time sure, kapag nakamtan mo yan, hindi lamang ito magbibigay ng napakagandang damdamin para sa iyo, kundi ma-overcome mo iyong sarili na kaya mo pala ang isang bagay kapag binigyan mo ng dedikasyon at commitment sa iyong. At sa lahat ng ito, huwag mong kalilimutan na ang lahat ng iyong mga pagkilos sa kagustuhan ng Panginoon sapagkat siya bigay sa iyo ng pagpapala sa lahat ng gawain ng iyong kamay. So that's my mantra in achieving things and go life, Ralph. Thank you very much. Thank you. Okay, maraming salamat po, Bishop Elorde Mendoza Sambat. Maraming salamat po talaga, Bishop, na despite sa busy mo na schedule ay pinapaulakan mo ako sa ating Live Talk with Sir Rob. I'm sure yung ating mga viewers worldwide, marami kayong mga bagay na nakaka-relate sa sariling buhay nyo ngayon, lalo na yung mga nag-struggles. Ang idadagdag ko lang dito ni Bishop na pag tayo ay kung tayo ay magsa-struggle, huwag nating idagdag sa ating mga plano ang paghihiganti sa mga tao na nanliit sa atin o naghusga sa atin. Hayaan na lang natin na ang Diyos na ang magbago sa kanilang puso
Dahil mas maganda na tayo ay nagtagumpay at abot natin yung ating pangarap sa buhay na wala tayong napanlamang tao. Walang taong nasaktan natin. Mas mabuti pa tayo yung nasaktan kaysa tayo yung sinaktan. Mas mabuti pa yung tao na siya yung binubuli kaysa yung taong nagbubuli. Dahil at the end of the day, Bishop, kung ano yung gawa ng kapwa, maganda man yan o mabuti, meron talaga tayong pananagutan sa ating Panginoong Diyos. Tama. Okay, so Yes. maraming salamat po, Bishop Elorde Mendoza Sambat. Coming from Tabuk City, Kalinga, Bishop, sana magkita tayo muli at Yes. makapunta ako muli dyan sa Tabuk City. Ganda ng place dyan, malamig. Looking forward to more interaction with you, Bishop. Sana maging normal na itong panahon ngayon. I'm really very happy, Bishop, na binigyan mo talaga ng time yung ating segment na ito. At sa grace of God, by the grace of God, I'm sure na maraming mga buhay ngayon ang nabubuksan, ang kanilang isipan, ang kanilang pagkatao at damdamin dahil sa mga maganda mong pananaw at mga nakaranasan sa buhay na tiyak na nagtitibay o nagpapatibay loob sa atin, nagbigay ng pag-asa, mas malalim na pananampalataya sa ating Panginoon. So, Bishop Sambat, thank you very much. Thank you. It's my pleasure and honor, Rob. You have watched Live Talk with Sir Rob. This is part of Ralph Oscar C. Bagaboyboy and Special Ventures. Again, maraming salamat po kay Bishop Elorde Mendoza Sambat from Tabuk City, Kalinga. Sa sa ating talk ngayon tungkol sa struggles niya na siya ay nagsimula bilang janitor hanggang naabot niya yung kanyang pagiging bishop ng simbahan. So it's a great honor and pleasure to have you on this segment of Live Talk with Sir Rob Bishop. Thank you very much. You are watching Live Talk with Sir Rob. This is part of Ralph Oscar C. Bagaboyboy Inspirational Ventures. 21 years of inspiring lives leading to brighter tomorrow. Well, kasama natin si Bishop. Gusto ko lang na i-plug in sa mga viewers natin na next week ay makakasama naman natin ang isang young school owner, church leader, and entrepreneur on the topic attacking self-insecurities. Ngayong Monday yan, Bishop, July 19, 2021. And then on July 21, kasama natin ang isang professor from Silliman University Political Science Department, Professor John Anthony Crido, on the topic certainty in times of uncertainty. And then on July 24, 2021, Saturday, kasama naman natin ang isang mechanical engineer, public speaker, and businesswoman entrepreneur from the United Arab Emirates, Engineer Joanna Pusta Muzo. So kasama ko ngayon si Bishop Elorde Mendoza Sambat. This is Ralph Oscar C. Bagaboyboy saying, thank you very much and have a blessed Saturday evening, everyone. Thank you, Bishop. Thank you. God bless. God bless.